May kakalikutin ulit tayo isang cordless na drill. Makita yung brand niya mga kalikot. So ang problema nito, ito guys, full charge naman to. Yan o. Ayaw gumana. So kahit dito sa kanyang isang battery, yan, ayaw din gumana. So bago natin kalikutin guys, maraming salamat sa panonood ng mga video natin. Kapag bago lang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. At paklik na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin. At saka huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, kalikutin na natin siya. Tara! Unang gawin natin syempre subukan muna natin lahat ng mga accessories niya. Dito muna tayo sa kanyang charger. So ayan okay naman yung kanyang charger mga kalikot. Ayan guys, may 22 volts tayong nare-reading. Ayan Tapos kung saksak naman natin dito sa kanyang battery, ayan nagpa-function naman siya. Ayan. Pwede rin natin testerin itong kanyang battery. Ayan, testerin natin para at least makita nyo rin. Ayan guys. So may 20 volts tayong nare-reading. Check natin yung isa. Ayan. Bakit? Yan, may 20 volts tayong nare-reading sa mga battery niya. Mukhang may problema dito sa mismong drill. Bali, bubuksan natin siya mga kalikot. Kadalasan na nasisira dito sa ganitong cordless na drill mga kalikot, dito sa kanyang switch. So, pangatlong beses na tayo na ito'y lagi yung nasisira. Ang problema niyan kung may makuha tayong parts nito. Okay, buksan muna natin. Karamihan kasi ng switch ng cordless na drill mga kalikot, may mga parts pa sa kanyang dito sa mismong switch niya. Kaya minsan doon pumapalya. Ayun. So nabalatan yung kanya, wire niya. Dito sa may, siguro na itapat dito sa screw. Pero check muna natin mga kalikot. Dito guys, siguro binuksan na nila to. Ayan bungi-bungi na yung pinakalak ng kanyang switch. So sa ganitong cordless na drill kasi mga kalikot, may mga parts pa siya dito sa loob na pinilit nilang buksan. So ang magandang gawin lang dito mga kalikot, talagang papalitan yung buong switch niya. So try natin mamaya na irekta kung gagana itong motor niya mga kalikot. So ibig sabihin kung nirekta natin siya tapos gumana yung kanyang motor, so ibig sabihin sira itong mismong switch niya mga kalikot. Yan, try natin para at least makita nyo rin kung paano tayo mag troubleshoot ng cordless na drill. Try natin lagyan ng battery mga kalikot. Tapos check rin natin dito kung saan yung positive negative nya. Yan, testerin natin. Ayan guys wala talaga. So kung testerin natin siya, ayan so may 20 volts tayo dito sa papuntang switch. Yan, may 20 volts din tayo. So hanggang dyan lang siya mga kalikot kasi may mga parts siya dito. Malamang may problema dito sa loob. Try muna natin na buksan itong switch niya mga kalikot kasi sinubukan na nilang binuksan to. Yan, check rin natin. Ayan mga kalikot dito sa kanyang switch may mga parts din siya. Yan. Para hindi tayo mahirapan mga kalikot, check muna natin yung model nito kung may mabibili tayo sa online. Yan, balik muna natin. Yan, kapag ganitong mga
cordless na drill mga kalikot, ito lagi yung nasisira. So try natin mamaya na irekta. Subukan lang natin kung gagana itong kanyang motor. Natanggal na natin yung kanyang motor. Try natin kung gumagana yung kanyang dynamo or yung kanyang motor. Rekta natin. Ayan guys, oh. So ibig sabihin okay pa itong kanyang motor. So dito siya nagkaroon ng problema talaga sa switch mga kalikot. So kung pinalitan nyo yan, gagana na yan mga kalikot. So ito lagi yung nasisira kapag sa mga cordless na drill. Okay, hindi na natin pahabain yung video natin mga kalikot kasi ito naman talaga yung laging nasisira. So palitan nyo lang to, so magiging okay na siya. So yun lang muna mga kalikot, at least nalaman natin kung ano yung sira ng cordless na ginagawa natin. So ito lang, palitan lang natin to. Kung ano yung connection niya dyan, ganun rin yung pagkabalik natin. The next day. Update tayo mga kalikot dito sa ginagawa nating cordless na drill. Bali nakabili na tayo guys ng switch. So ito yung problema niya. So ito yung papalit natin. Yan, so ito siya. Kapag bumili kayo mga kalikot ng switch ng ating drill, check nyo lang yung forma niya. Yan. Kung magkapareha sila bago natin bilhin. Okay, bali kabit na natin siya mga kalikot. Yan, check natin kung magkapareha sila. Yan, magkaparehas naman sila mga kalikot. So may kasama rin siyang ilaw or LED. Ganun rin itong original niya. Yan o. May LED rin siya. So dito lang sila hindi magkasukat. Ito yung tatanggalin natin, tapos ipapalit natin dito. Ibabalik rin natin itong original niya kasi magkaiba sila oh. Yung ganitong type, yung sinusuksok yung battery niya. So ito kasi ganito yung battery niya, yung slide. Kapag nagtatanggal kayong mga kalikot, i-check nyo lagi ito. Minsan kasi natatanggal siya. Dito yan nakalagay. Yan o. Yung manipis na plain sheet. Yan, nakaganyan siya. Yan lagi yung i-check natin mga kalikot. Baka mamaya nakalimutan nyo kung saan siya banda ilagay. Yan. Ayun, tumalsik na yung settings ng speed niya dito. So check natin, baka nawala yung spring niya. Ito yung ingatan natin mga kalikot oh, yung spring niya. Buti hindi nawala yung spring niya mga kalikot. Dito yan nakalagay sa upper, dito sa speed niya. Yan, ito rin yung i-check natin. Tapos ituturo ko rin sa inyo mamaya kung paano siya ibalik. Yan, tumalsik siya, buti hindi nawala yung spring. Tapos ito kasi binuksan na ng may-ari nung pagbalik siguro nila, na isama sa screw itong wire. Kaya nabalatan siya. Ayan o. So check natin kung aabot itong bago yung wire niya. Ayan, mukhang abot naman. So kung saan nakalagay yung positive negative niya mga kalikot, ayan o, doon rin natin ilagay. Ganun rin dito sa kabitan ng battery niya. So ito, kukunin natin itong original niya kasi iba itong nakuha natin. Ang importante lang itong switch. So dito sa switch, 7.2 to 24 volts. Yan, pwede siya. Tapos yung bagong nakuha natin, maiksi lang yung wire niya. Kaya ibabalik natin yung dati. Kung saan nakalagay yung black at saka yung red, doon rin natin ilalagay mga kalikot.
Tapos dito naman sa wire niya, ayan, magkasing haba naman sila. So kung saan nakalagay yung red mga kalikot, doon rin natin ilagay yung wire na red. Bago natin i-assemble mga kalikot, try muna natin. Ito guys, baka mapagbaliktad natin. Kung saan yung positive niya, doon rin natin ilagay yung positive. Ayan o. Mayroon din nakalagay dito sa battery niya na positive negative. So ganun rin dito sa socket niya. Yan. Try muna natin bago natin buuhin. Check natin kung okay yung switch na order natin. Yan. Ayan o. Okay. So ibig sabihin okay yung switch na order natin. Okay, assemble na lang natin siya. Kailangan kapag nilagay natin tong motor niya, ito yung bandang itaas. Yan yung naka-osli na to. Kasi dyan natin ilalagay yung ito, yung sa speed niya. Yan. Bago natin isalpak. So yung tinuro ko naman kanina, yung plain sheet, dyan siya nakalagay. Ito, yan. Yan, bali ayusin ko muna mga kalikot. Yan, ganyan natin siya nilagay. So iwasan nyo lang yung mga wire niya mga kalikot na pupunta siya dito sa lagayan ng screw. Kasi maipit yan ng screw, mababalatan. Yan, baka doon siya magkaroon ng shorted. So nilagay rin natin yung kanyang LED or yung ilaw niya. Yan. Yan, ganyan naman siya nakalagay oh. Okay, lagay na lang natin yung kanyang takip. Tapos screw ko muna siya mga kalikot. Na-assemble na natin siya mga kalikot. So try natin. Yan. Check natin yung ilaw niya. Ayan. Reverse natin. Okay. Forward. Ayan. So okay na siya mga kalikot. Bali ito lang yung pinalitan natin yung kanyang switch. Ayan. So kapag nag-order naman kayo sa online mga kalikot, check nyo yung shape niya. Tapos lalo na dito sa taas oh. Kailangan magkapareha sila pati ito. Tapos yung mga terminal dito mga kalikot. So type nyo lang sa kung anong online kayo bumibili. So type nyo lang yung model ng ginagawa nyo, kung anong model ng or brand ng ginagawa natin. Ayan, bago tayo bumili. So check nyo lang yung forma nya. So kung tama naman, so pwede na natin bilhin. Okay, so ito lang yung pinalitan natin. So okay na siya mga kalikot ah. Okay. So pwede na natin ibigay sa may-ari mga kalikot. Ayan, so okay na lahat mga kalikot. Hanggang dito na lang yung video natin guys. Maraming salamat sa panonood ng mga video natin. Kapag bago lang po kayo mga kalikot sa ating channel, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. At paklik na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin. At saka huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So maraming salamat. Ingat kayong lahat. God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.